Isa laban sa lima ang naging eksena noong madaling araw ng Agosto 2024 dahil sa pang-hold up ng 5 armadong mga kalalakihan sa isang tindahan ng prutas sa Makati. Pero ang plano ng mga hold-upper ay napurnada dahil ang security guard na nakabantay ng mga oras na yun ay matapang na nakipagbarilan sa mga kawatan. Maswerte namang hindi tinamaan ng gwardiya kahit na harapan ng mga itong nagpapalitan ng putok. Mga ilang segundo lang ang itinagal nito pero nang dahil sa ginawa niya ay napatay nito ang isa sa mga miyembro nito. Laking gulat naman ng security guard nang malaman nito mula sa mga pulis na ang napatay pala niya ay ang mismong leader nito na si Jeric Bronjal na siyang namumuno sa Bronjal Robbery Group na nag-o-operate sa ilang lugar sa Metro Manila. Dahil dito ay agad siyang binigyan ng parangal. Isang parangal para sa mga taong nagpapakita ng tapang at dedikasyon sa gitna ng panganib. Ito ang kwento ng isang bayaning security guard na kinilala bilang si Sir SG Rocco at ang pangyayaring hindi makakalimutan ng mga hold-upper. Alas 2 ng madaling araw noong August 24, 2024 sa isang tindahan ng prutas sa kahabaan ng Osmeña Highway sa San Isidro, Makati na kilala sa pangalang Fresh King Fruit Store. Naka-duty ang isang security guard na si Rocco mula sa Green Rhino Security Agency. Gaya ng dati ay sa loob ng tindahan nakapwesto ang gwardiya. Maaga pa at mangilan-ngilan pa lang ang tao sa tindahan. Ganun pa man, alerto pa rin siya sa kanyang trabaho at kahit madaling araw ay tuloy-tuloy ang pagbabantay. Wala namang kakaiba at walang senyales ng kapahamakan pero ilang minuto na lang bago mag-alas 3, biglang huminto ang katahimikan. Bandang alas 2:50 kasi ay may 2 motor ang tumigil sa harapan ng tindahan. 5 mga kalalakihan ang bumaba mula dito at pawang mga nakajacket at halos hindi makita ang muka. Mabilis ang pangyayari dahil pagbaba ng mga ito ay agad silang pumasok sa tindahan. Lahat sila armado at agad nagdeklara ng hold up sabay tutok ng baril sa mga kahera at sa security guard na si Rocco. Wala noong nagawa ang security guard dahil agad din siyang inutusan ng mga kawatan na dumapa at huwag gagawa ng bagay na maaaring ikapahamak niya. Subalit ang malaking pagkakamali ng mga ito na bandang huli ay siyang magpapahamak sa kanila ay ang hindi nila pagdisarma sa gwardiya. Sa mga sandaling yun ay ang 2 sa mga hold-upper ay nagpunta sa 2nd floor para hanapin ang vault ng tindahan. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ng mga oras na yun ay tiyempong nagroronda naman ang mga pulis sakay ng isang police mobile. Nakawangwang ang mga ito pero lingid sa kanilang kaalaman na may hold-upan palang nagaganap. Nang marinig ng mga hold-upper ang sirena ng mobile ay tila nataranta ang mga ito. Si SG Rocco naman ay tahimik lang na nakikiramdam. Nag-aabang ng tamang pagkakataon at pasimpleng tinitignan ang mga kawatan at nang maramdaman nga niya na tila nataranta ang mga ito dahil sa sirena ng mga nagrorondang mga pulis ay ito ang ginamit niyang pagkakataon para bumangon at mabilis na hinugot ang kanyang service firearm at itinutok sa mga kawatan. Dahil sa ginawa niya ay agad bumaba ang mga kasama niyang nasa 2nd floor at agad ding gumanti ng putok. Maswerteng hindi naman siya tinamaan, ngunit naging 1 laban sa 5 ang naging eksena at sa ilang segundong palitan ng putok ay tila na bahagang buntot ng mga kawatan dahil tumakas ang mga ito palabas. Dahil sa ginawang ito ni SG Rocco ay bumagsak ang isa sa kanila at agad na namatay dahil sa tama nito sa likod. Kinilala naman ng mga otoridad ang napatay na kawatan bilang si Jeric Bronjal. Kilala siya ng mga pulis dahil sa ito ay may warrant of arrest sa Makati at Maynila
dahil sa mga kaso nitong karnaping, robbery at frustrated murder at siya ang itinuturo bilang leader ng kanyang grupo na Brunjal Robbery Group. Hindi naman inaasahan ng security guard na si Rocco na ang mismong leader pala nito ang napabagsak niya. Sa nangyaring engkwentro ay na-recover ng mga otoridad ang isang 9mm na baril at ang 2 motorsiklo na pawang mga walang plaka na siyang ginamit na mga salarin. Makalipas ang isang araw ay inireport naman ng Southern Police District na nahuli nila ang isa sa mga 4 na nakatakas na suspect. Sa nangyaring insidente naman ay marami ang napahanga ng security guard na si Rocco. Sabi pa nga ay wala sa uniforme at ranggo ang tapang. Minsan makikita mo ito sa mga taong tahimik lang na nagbabantay sa isang gilid, kagaya na lamang ni SG Rocco. Nang dahil sa ipinakita na tong katapangan at kabayanihan ay iginawad ng Philippine National Police sa kanya ang Medal of Heroism at cash incentive mula sa Southern Police District at binigyan din siya ng Certificate of Recognition sa pamahalaan ng lungsod ng Makati. Cash reward naman ang ibinigay ng Beta Sigma Fraternity kay Guard Rocco bilang pagkilala sa kanyang tapang. Patunay lamang ang naging kwento ni Sir SG Rocco na kahit tahimik lang ang mga security guard sa duty, ay handa rin naman silang mamatay para sa kanilang tungkulin. Isang tao lang siya, pero minsan sapat na ang isa para pigilan ang 5. Mataas na pagsaludo para sa iyo, Sir SG Rocco.